Alam mo ba yung feeling ng ma-in love? Yung excited kang pumasok ng school kasi alam mong magkikita kayo? Yung isang text niya lang, mapapangiti ka na. Yung kahit saan ka lumingon, palagi mo siyang nakikita. Yung hindi ka na makatulog, kakaisip sa kanya. Yung isang ngiti lang niya, burado na ang bad vibes mo. Yung palagi kang masaya, at higit sa lahat, gusto mong tumigil ang oras kapag kasama mo siya. Pero akala ko, puro siya lang. Hindi pala. Sorry na kung nagalit ka, di naman sinasadya. Kung may nasabi man ako, init lang ng ulo, pipilitin kong magbago. Pangako sa iyo, sorry na. Nakikinig ka ba? Malamang sawa ka na sa ugat. Teka! May tumatawag, puta Evan. Mamaya, busy pa ako eh. Sige, importante na rin. Mamaya. Oh, late ka na naman. Sorry, nag-jamming kasi kami. Alam mo namang malapit na yung Battle of the Bands. Ang dami mong dahilan. Parang kahapon lang. Kahapon nga nasa library ako. Nag-aaral ako kasi may quiz kami sa calculus. Alam mo, ang dami mong alibay. Hindi mo na lang gawin girlfriend yung mga rason mo. Nakakainis, nakakasawa. Anong gusto mo mangyari? Napapagod na ako. Tao lang din ako, nasasaktan. Hindi ko na maramdaman na may buwang pa ako sa buhay mo. Ganyan ka lang din naman. Nakapag-desisyon na ako. Ganyan naman kayong mga babae. Puro sarili nyo lang iniintindi nyo. Mas pinili mong saktan ako. Pare, bakit kasi kayo nag-break? Hindi niya kasi ako maintindihan. Kasi dapat ang babae naintindi na lang, alam mo yun? Hindi ka dapat nag-break doon. Mapagod na din kasi ako. Nakakapagod na magpaliwanag na magpaliwanag. Pero may na ako. Ano na nga ba talaga? Mag-ibang-break ba ako? Depende, malay mo. Dala lang yan sa inyo pang ulo mo, di ba? Sabi na nga pa eh, huwag ka kasi magdidesisyon pagka mainit ang ulo mo. It's for you to find out eh. Alam mo yun? Tungkol ba sa pag-ibig ng problema mo, iho? Hindi po. Wala po akong problema. Ako, huwag ka nang kaila. Makikita ko sa iyong mukha na tungkol sa babae ang problema mo. Obvious nga siguro kasi yung mga kaibigan ko yan sinasabi sa akin. Alam mo, yun na yung pagmamahal mo sa kanya. Bibigyan mo siya ng importansya. Paglalaan mo siya ng iyong mga panahon. Di ba sabat na mahal ko lang siya? Kung pagmamahal lang ang basihan, ilagay mo, magkakahiwalay kaya kayo? Sino ka ba? Ba't parang alam na alam mo ang kwento? Makikilala mo rin ako sa takdang panahon. Kung ako sa'yo, kakausapin ko na siya habang hindi pa huli ang lahat.
Hello, Denise. Ba't ka tumawag kagabi? Ang dami mong miss call ah. Sander! Wala na si Lorraine. Paano Dahil wala kaya na? dapat kagabi kasi hindi ka nag-reply sa text niya. Kaso na-hold up siya. Sander, nabalik si Lorraine. Hi Sander! Happy first anniversary! 1 year na dapat tayo ngayon, kaso nakipag-break ka. Hindi kita masisisi, siguro nagsawa ka na sa mga di nating pagkakasunduan. Pero bakit ganun? Dapat talaga may quality time tayo sa isa't isa, may communication tayo, at higit sa lahat, may tiwala. Siguro ngayon ayaw mo na, pero pwede ba nating pag-usapan to? Replyan mo naman ako. Sige ka, pag di ka nag-reply, pupuntahan kita ngayon. I miss you, always and forever. Lahat tayo ay nagkakamali. Sa unang pagkakataon, may mga bagay na nagawa natin sa nakaraan at naisa na natin itong itama. Subalit, tapos na. Madalas natin sinasabi na, sayang, sana nagawa ko to noon. Kailan ko kaya may tatama ang aking mga mali? May pag-asa pa ba? May panahon ba? Sana may second chance pa. Kaso, wala na. Wala na kasi si Lorraine. The person who worth my everything. Nawala siya dahil nakipag-break ako. Nawala siya dahil sa isang text. Naalala ko tuloy ng mabanggit ng professor ko noon sa Filipino na makapangyarihan daw ang wika at kalakip nito ay ang kapangyarihan ng komunikasyon. Kaya nilang magpatibay, magbago o sumira. At di ko inaasahan ganito pala kalakas ang epekto nito sa totoong buhay. Dito. Bigay mo na yan. Bigay mo. Hindi sana mangyari na nangangatami pa siya. Pumunta ka na mas maaga, baka may nagawa ka pa. Sino ka ba? Alam ko mga mali ko. Magbabalik ko lang ang oras. Paparamdam ko kay Lorraine kung gaano ka siya kamahal. Bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Ngunit may kapalit. Ano? Ang kaluluwa mo. Wala akong pakialam kahit magpunta pa ang impyerno kaluluwa ko. Basta, may tama ko lang lahat ng manilog. Hindi ka sa impyerno magpupunta. Saan? Sa araw ng iyong kamatayan, hindi ka mapupunta sa langit o sa impyerno man. Ang iyong kaluluwa ay maiiwan dito sa lupa. Ngunit wala makakita, makakarinig, makakaramdam sa'yo. Mapayag ako. Sander! Hindi na pa kita hinahanap. Tara, uwi na tayo. I'm feeling sexy and free, like glitter's raining on me. You're like a shot of pure gold.
Lunch time. What are you doing? We still have to fetch them. Sorry, teka nga, huwag naman din ha. Alam ko namang excited ka makita si Maxine. Tara na? Sila ang